Expect temperatures to rise all over the Philippines. The warm, dry season is here. And to tell us more about this, we have Pag-asa weather forecaster Dan Villamil. Welcome to Afternoon Delights, Sir Dan. Ito na po ba yung simula ng inaabangan ng mga gustong mag-beach? At hanggang anong buwan magtatagal itong dry season natin, Sir Dan? Yes po, good afternoon po and to our viewers. So ngayong araw ay opisyonal lang dineklara ng DOST Pag-asa yung pagtatapos ng amihan at yung onset ng ating dry season ngayong tag-init. So usually naman po itong ating dry season nagtatagal from March until the first parts po ng May. First parts ng May. Sir, in-expect ba natin parang last year na tarang record-breaking ang mga heat index? Yes po, in terms of heat index, inasahan natin na generally mainit pa rin na panahon ng ating mararanasan for this season. No? So high temperature and high humidity since yung heat index po natin ay pinagsama epekto ng dalawang parameters. So more or less within normal ranges pa naman po yung ating maximum temperatures na inaasahan for this season. Sir Dan, ano naman po yung inaasahan nating magiging epekto nito sa agrikultura? So in terms naman po for agriculture, since ibig sabihin po pag mainit yung panahon natin and lessen po yung ating rainfall, possible may impacts po tayo sa agriculture, especially itong mga areas sa inland parts ng ating country. Okay. Sir, punta lang po tayo doon sa kakatapos lamang na malamig na mga araw, ano? Ito ho, bibihira ho yata yung mga amihan na nagsistretch hanggang mga first or middle parts ng Marso. Ito ho ba ay kakaiba o kailan ho ba huling nangyari ito? At yes, wala na ba wala para pakiusapan na bumalik yung amihan kahit saglit lang? Yes po, actually yung recent na surge ng amihan nung past weeks, actually unusual po ito, no? Hindi siya yung usual na nangyayari since for the last, kumbaga yung March ay transition period na from northeast monsoon to tag-init. So yung nangyari na recent surge, anomalous po ito since record-breaking na mga minimum temperatures yung ating naitala, especially dito sa may Metro Manila area. Mm-hmm. Okay, Sir Dan, what about po yung mga bagyo or meron po ba tayong mga ibang binabantayan? As of now, wala po tayong minomonitor na low pressure area and for the next days, maliit naman po yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Pero yung projection po natin for March, 0 to 1, for April, 0 to 1 na bagyo. So at most, posible po tayong makaranas ng isang bagyong pumasok or mamuon ng ating PAR. Meron ho ba tayong weather outlook po para sa Holy Week na paparating, sir? Yeah, so for Holy Week, no, actually medyo matagal pa ito, pero usually naman for April wala naman tayo inaasahang mga prolonged na mga matatagal na pag-ulan. So generally fair weather across the country and increased chance lamang ng mga afternoon rain showers or thunderstorms, especially dito sa eastern section ng ating bansa. Alright. Sayang, tatanong ko sana yung mga decommissioned na mga pangalan ng mga bagyo, pero next time lang po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Pag-asa weather forecaster Dan Villamil. Thank you, Sir Dan. Thank you po and good afternoon.